Sa aming pagsasaliksik, hindi lang pala sa Barangay Payatas laganap ang kwento ng pagdukot sa mga bata. Sa karatig barangay na Commonwealth, kalat na rin ang balita. Sa may bukana ng iskinitang ito, 3 bangkay na umano ng mga teenager ang natagpuan. 2 teenager ang umano'y nasa loob ng sako, walang puso at kidney. Bali, 3 bangkay nakita mo dito? Opo, sunuran lang pong araw. Saan yung dalawa? Dito lang, opo. Anong pwesto ng dalawang katawan? Sige nga, paano ang pwesto? Ano na po sila, parang nagmamakaawa pa, nakaganon. Nakaluhod? Nakaganon sila, nakaganon. Magkatabi? Parang nagmamakaawa pa po eh, kasi siyempre nakaganon yung mga kamay nila. Magkatabi ba? Opo. Yung dalawang bata? Mga ilang taon yung dalawang bata na? Bata pa po, mga 14, 14, ganyan, 15, 16. Mga parehong teenager? Opo. Babae, lalaki? Lalaki po. Lalaki pareho? Lalaki, puro lalaki ang inaano mo. Anong itsura ng mga bangkay? May mga sugat ba? Po. May mga sugat yung bangkay? Opo. Sariwa pa po ang dugo. Dito po, may butas dito. Parang square pong ganyan. Tapos dito, ganun po. May mga square dito sa siya? Yung butas. Butas? Parang hiniwa? Hiniwa ng matalim na matalim. Naaalarma na ang mga tanod barangay sa nagaganap umanong pagdukot at pagpatay sa kanilang mga kabataan. Kaya naman alerto na sila sa tuwing may ibinabatong sumbong mula sa mga residente sa misteryosong pag-iikot ng mga van na umano'y posibleng ginagamit ng sindikato. Tinawagan ako, sabi niya, rescue ka kasi nandito yung van na kinukwento natin, walang plaka, ganitong itsura, may 3 kalalakyan armado, kinakausap namin, ayaw naman magsalita. Kaya nag-rescue ako, hindi ko na inabutan. Ba't naman ako matakot sa mga yan, Gusto ko nga magkaroon talaga ng encounter na personal na Magkaharap na. O para magkaharap-harap Kasi kung hindi namin hindi matapos ang ganito, hindi sila matakot. Hindi kailangan yung kami ang matakot. Sila dapat, hindi kami na taga-barangay. Isa pa sa nagiging problema ng mga residente, sa tuwing may natatagpuan raw na bangkay sa kanilang lugar, hindi na nila ito nadadatnan. Misteryoso raw itong naglalaho, oras na dumating ang mga otoridad. Base sa statistics, pinakamataong barangay sa Quezon City ang Commonwealth na may mahigit 170,000 residente. Ang Payatas naman ay pumapangatlo na may 117,000 katao. Malaking porsyento raw ng bilang na ito, mga bata. Kagabi nga, nung nagsabi nga kayo na may nakalagay sa plastic, maya-maya, natanggap ko yung text ng nanay. Ito na nga yung binigay sa akin yung number ng kaibigan niya. Sa ngayon, para maprotektahan ng mga residente sa Payatas at Commonwealth, gabi-gabing pagroronda ang isinasagawa para bugawin ang mga masasamang loob na may masamang tangka. Sa pagsama namin sa ronda, may nasagap kami na may nakuhang impormasyon ang isang purok leader tungkol sa isang krimen nung nakaraang gabi lamang. May natagpuan ng bata roon na patay na sa plastic. Tapos kapok yung May iwa yun siya? iwan siya. May pira. Wala na yung laman loob. Wala. Kasi yung pira na plastic na doon na rin. Ngunit ng kanilang pinuntahan ng lugar na sinasabing pinagtapunan ng bangkay, Ito lang yung tinutukin nila, magkabila na to. Pero hindi naman nila inabutan kahapon. Walang nakita. O mabilisan ang mga pangyari. Yung doon nga po sa sa tabi ng karsada, yung 2 bata, mabilis lang yung kinuha kaagad ng suko. Yung hanggang papa lang daw, hanggang pulis lang. Hindi natin alam kung pulis na totoo, pulis na nagpulis-pulis, ano. dahil sa tila lumalalang hindi pagtutugma ng mga balita sa mga barangay, kasama sina Lenlen at Jepoy. Hinanap namin ang sinasabi nilang bahay kung saan sila dinala at itinira sa loob ng 2 araw para malaman na rin kung ano nga ba talaga ang nangyari sa 2 bata.
kayo ng hanap, kung hindi naman naglatad dito ang mga yan, wala kayo makikita talaga. Baka ibang report kami ka.